guys, ngayon magluluto tayo ng ginisang munggo na may hipon. Ito na yung mga sangkap na ating kailanganin ngayon sa ating lulutuin. Ito yung ating kamatis. Syempre hindi mawawala yung ating bawang. Ito naman na yung ating sibuyas at saka syempre lagyan natin siya ng luya para malabalatong ang dating ng ating munggo. At syempre hindi mawawala yung ating green chili dahil talagang mas masarap pag merong green chili para mas masarap ang ating kain. At wag na nating patagalin at umpisa na natin paggayat ng ating mga ricados para sa ating paggisa. Actually, lahat ng niluluto natin guys is ito yung ulam namin sa dinner. Hindi ito yung tulad ng iba na ito is a pang commercial or business. Pero ito ay ulam namin. So, kung ano niluluto namin, ito yung aming ulam sa araw na iyon. At wala nang iba. Kaya minsan kung mapapansin mo, parang halos paulit-ulit yung ulam namin. Kasi yun talaga ang ulam namin, yung niluluto. Ayan na nga guys, tapos na tayo paggayat or paghiwa ng ating mga ricados na kailangan. So, lilinisin natin yung ating hipon nga kanina pa natin na i-defrost yan. Yung way namin sa paglinis guys ng hipon is tinatagal namin yung burangos. Ito yung hair niya, no? Yung malaylay na parang buhok. At saka yung nguso niya. Kasi nga matulis, no? Diba matalim yan. Yan ay ginugupit lang namin sa pamagitan ng gunting. Yung hipon na binibili ko is pangsahog lang yan guys sa mga gulay na niluluto ko. Kasi mas masarap ang hipon ay pangsahog kaysa sa mga ibang karne. Bago pala natin ilalagyan ng mantika, kailangan is mainit na yung ano natin, yung kaldero or yung lulutuan natin bago natin siya ilagay para mas maganda ang paggisa natin. Pag mainit ng mantika, saka pa lang natin ilagay yung bawang at saka syempre yung mga ibang sangkap na ano natin, no, na kakailangan natin ipanggisa. At yung munggo pala natin guys, yan, ginagawa ko rin yan is ginigisa ko rin. Yung tubig, tinatanggal ko muna bago ko siya ihalo dun sa panggisa para mas maganda. Tapos yung ano naman guys, yung munggo na yan is pinalambot ko na yan bago pagdating ko galing sa sa trabaho is nagpakulo na agad ako ng tubig niyan or pinalambot ko na yan para mas mabilis na lang ang pagluto ko. Pero pagkatapos niyan guys, nilalagay ko na rin yung hipon. Talagang ginigisa ko din talaga yung hipon na yan para sa ganun is magkaroon siya ng lasa, no? Ayan guys, titimplahan na natin siya ng asin at syempre lalagyan din natin siya ng pamienta para magkaroon na siya ng lasa habang ginigisa pa natin or wala pa siyang tubig. Para sa ganun is ma-absorb na agad nito or meron ng lasa yung ating ginigisa. Ayan guys, ilagay na natin yung munggo, no, para magisa na natin. Pero yung iba guys, sa pagluto ng munggo is habang pinapalambot nila yung munggo is halimbawa, kumulo ng munggo is doon pa lang nila ilalagay yung sibuyas, kamatis at syempre yung luya habang kumukulo. Pero sa akin ginigisa ko talaga guys. Ayan guys, lagayan natin ng tubig, no? 1 litro lang muna ilagay natin para mas mabilis siyang kumulo. Ayan guys, tatakpan na natin at pakuluin natin siya ng 5 minutes. Tapos bubuksan natin ulit at saka timplahan natin. A few moments later. Charan! Ayan na nga guys, kulong-kulo yung ating munggo at saka syempre grabe, pag kumulo parang volcan mayon. At ayan na nga guys, titikman na natin kung eksakto na nga yung panlasa natin. Dahil kanina nga is nalagyan na natin siya ng asin at saka pamienta. So dahil kinulang, dadagdagan natin ng kunting asin lang. Baka masubrahan naman. At ayan guys, takpan natin ulit at saka pakuluin ulit natin ng 1 minute dahil dinagdagan natin siya ng asin at tapos papatayin na. A few moments later. Charan! Dahil ayan, naka 1 minute na is luto na siya at pwede na natin siyang patayin. At ayan na nga guys, naka-ready na yung aming lamesa. Ang munggo na lang namin ang kulang. Kaya ayan, bon appetit!